magandang umaga sa lahat ng mga nandito. Yung kung paano ito nag-umpisa, hindi parang isang parang panaginip lamang. No? Ang unang-unang tanong sa akin, nung sinasabi kong balak namin magtayo, ang sinasabi sa akin ano ba daw, ano daw gusto ko sa buhay ko, bakit naghahanap ako na sakit ng ulo. Meron sa dyan, nadating talaga sa buhay ng tao na makakaisip kang gumawa ng isang bagay na hindi na makakatulong sa sarili mo kundi para makatulong sa ibang tao. Nag-umpisa ito nung nagkakuntuhan kami ni Dr. Guerra. Sabi ko, maganda magtayo ng hospital sa bawat sa Mabini. At yun naman pala ay siya ay nagkukonsento rin ng pagtatayo dito sa Mabini. So sabi ko, sige, pagtulungan natin. Kinausap ko si Dr. Cayetano, si Dr. Giroso, kasi yan yung mga doktor na pagdating sa oras ng mga ganitong proyekto ay pwedeng maasahan. So nung pumayag sila, ang unang-una namin hinanap ay kung saan dito pwedeng magtayo. Sabi nga sa akin ni Dani, pagka daw may binabala ka, ang pakikinggan mo yung putik mo. So, nagtanong-tanong ako ng mga lote dito, yung ibang napagtanungan ko, sa kutob ko, talagang para agad magkakaproblema. Pero nung pumunta ako kay Gadget ko, agad ang sabi niya ay oo. Parang napakaluwag ng pagtanggap niya na etong lupang ito na pinatatayuan natin ay magtatayuan ng ospital at siya mismo ay sasali. No? So, pagkatapos naman nun, ang tingin namin medyo maliit, so hinanap namin kung alin pa ang pwedeng gamitin. At ito namang lupa sa likod, nung makausap namin ng may-ari, ay gusto din naman palang ipagbili. So, nung mabili natin, ang kinonsepsyon na natin ay kung paano mabubuo yung hospital. Sa una, hindi naman lahat ng ganitong proyekto ay napakadaling iplano. So, sa unang mga pagpaplano, may mga kaunting lubak na dadadaanan tayo. Pero, natapos din yung mga nalampasan din natin yung mga pagsubok. At ngayon ay nakakatuwa din. Yung ibang mga ginagamit namin dito, katulad ng pagpapalinis nitong lugar na ito, agad ay inilit na nito pagkas dito. So, kumbaga yung pagtulong ng mga sumali, yung pagtulong ng mga ibang mga kasama natin dito, tungkol sa mga pagpaplano, so napakalaking tulong. Si Nanet, isang konsultan sa kung paano magbubuo ng mga plano. Nagtatanong din ako kay engineer. Lumapit din ako kay, ang unang-una ko din ginawa, lumapit ako kay Mayor, kay Pangulo. Tinanong ko, baka naman magpaplano tayo dito, ayaw nila. So, yun yan. Para naman sa paglapit ko, ay magandang pagtanggap nila dito sa ating proyekto. At ngayon nga, ganyan yung plano, ginagawa na rin yung mga instances. And tayo na mismo ang magpapagawa. Hindi na natin ito kontrata kasi ating budget medyo maliit lang. Alam niyo kung bakit ang pinipilit na maliit ang budget? Sapagkat ang kahalagahan ng hospital, unang-una, pagka malapit sa lugar, ay napakahalaga kasi minsan, minuto lang ang dadaan ay pwedeng yung pasyente ay may ligtas natin. So kung madadala ka dito, pwedeng per se dito, kung talagang serious, pwede natin ilipat. Pangalawa, iisip natin na maliit ang budget para hindi naman yung hospital natin masyadong mahal ang pagsingil. Kasi ito naman, hindi mahal na pagsingil, ay hindi mo laging nasa pagtutulungan na may-ari ng hospital at ng mga pasyente. Kasi kung yung mga pasyente ay magastos sa tubig, magastos sa ilaw, sisirain yung mga
gamit sa ospital, yun ang nilalaki ng bayad natin sa ospital. Kasi yung mga nasisira, ito din naman kinukuha sa sinisingil sa atin. So, sana, sabi nga nung nag-text sa akin na isang kasama natin dito, pagandahin natin itong hospital na ito sapagkat ito'y matatawag natin sariling atin. So, maraming salamat at doon sa mga hindi ko na mga tumutulong na hindi ko na nabanggit ang pangalan, alam kong tutuloy-tuloy pa rin magiging pagtulong ninyo sa ating proyekto. Maraming salamat at magandang gabi. Thank you, Doc.